Hello mga ka-morning star no, mayong adlaw na sa kanatong tanan mula Luzon, Visayas ug Mindanao kita magapadayon sa atong pag-vlog aron kita makahatag og although ginagmay man ni siya na mga impormasyon pero deep inside kini kung ginagmay man na mga pagtulunan o mga impormasyon kung inyo ni siyang panagdugay dito dili ninyo ni siya makita sa mga librong ginama sa Europa. Tungod kay ang Europa mao kana ang sentro or the cradle of the Christianity. So which we know na ang ato ang mga ebidensya karon, mga libro karon is naka-matter na kana, nagadepend na kana sa European sa Western culture. So we are manipulated na sa mga komunista. No? So ang ato mga topic karon na pagkahisdutan is dili nimo ni siya basta-bastang makita sa libro nga nag-exist karon sa ato mga library. Worldwide man or nationwide, dili nga natin yung mapalit o makita tungod kay kining ginataguan. Kung i-search man nimo sa internet, mugawas dito missing link. So gina-erase nila. Kung na may gustong mag-upload, gina-erase na nila mga ka-morning star. Ang mabutang dito is missing link. Wala na. So minto si gina-hide nila, ginatago nila kay hindi sila gusto nga may balaan kung unsa ang kamaturan. So ingon ana mga ka-morning star ang mga nangitabo sa atong kalibutan, no? So atong ipagpadayon mga ka-morning star no atong topic nag-brief ko gamay kung kay mga subo sa lawas nga atong kailangan nga atong pagabuhaton. So karon we are continuing our topics regarding the special matters na kailangan natong i-discuss. Daghan kayo ang dili jud kadawat ani mga ka-morning star no. So sa unang mga panahon pag dili ka mosunod ani ma-inquisition ka. Gabason ka nga patuwaray, gabas lagarion ka tungod kay dili ka mosunod o kailangan nimo what is the doctrinal gikan sa high power na mga naglingkod sa kalibutan o nagmanipulate sa kalibutan. Kailangan kang mosunod what is the rule. So kailangan mosunod obey the rules ka. Kung dili ka mosunod, you are considered enemy of the state o kalaban ka sa ilahang estado o kailangan kanila sanksyonan o tagaan kag silot. So ang silot niya tuon ng panahon ang mas lala kumpara karon. So inana sila kadigli mga ka-morning star no. So ang atong topic mubalik kita usa kini ka topic sa pag-change, pag-usab sa pangalan na kung diin ang pangalan mga ka-morning star usa ka na kadako kayong tabang sa pagtumbok o pag-ila sa usa ka tinuod o dili tinuod kay kung mubuhat kita og pangalan nga dili kini haom ngadto sa ato ang i-refer o patungkulan is magkamalit. Just for example, mugunit ko usa halimbawa kini ang nasa kong dalungan usa kini ka earbuds. So kung tudloan ta usa kini ka bakak nga pagtulunan utrohon ang pangalan na instead na kini ang tao nakabalo ani nga mao kini ang earbuds, pero kung utrohon ang pangalan ani mahimo ni siya cotton buds, gitawag similarity. May magkapagkapareho pagkatugma, earbuds ngadto sa cotton buds. Ano na similarity between sa tumoy, mo sa tumoy. So buds. So ang tao sa ilahang utok is maabsorb na nila. Parehara na igagaw na para gusto Coca-Cola, Pepsi Cola, RC Cola, parehara na igagaw na igsurap cola ra tanan. So ina na ang determinasyon sa atong mga tao, nga atong konsepto sa mga tao karon nga kulang sa mga pagtuon. So lakto na ito pagkasulti, ang pangalan usa ka importante nga gunitan aron kita makadumdum ngadtos ka matuoran kay dili pud pwede nga ang pangalan nato nang isa likway. Halimbawa ako si Ridin, moadto ko sa laing nasod, mausab akong pangalan himo na kog si Juan. Moabot ko dito tawgon ko ako si Juan. Dili ko mulingi tungod kay dili ko si Juan, ako man si Ridin. So ingon na ang hitabo sa atong kalibutan So unsa kini kang kadakong bili nga pasumbingay nga akong ginahimo mga ka-morning star no. Dako kani siya og kalambigitan so umaabot in futuristic happenings so mga umaabot na mga panghitabo because they are already written kini nakasulat na maski sa Christian world sa ilang gitawag natong Bible. There is no other name under the heaven we must save. Wala na laing pangalan sa silong sa langit na diha kaniya mga luwas kita. So nakita nato what is the importance
sa pangalan. So because they are mo na ang gitawag identity nato. So kaning terminong pangalan nga atong gisgutan mga ka-morning star, usa jud kini siya kadakong nahimo nato karon na gigakos sa kalibutan na south daw sama sa ka tao bitaw nga nagtuo siya nga gigakos niya nga ano ba kini iring niya kung di mamaakay ako ani, pero wala siya kabalo nga katuyahan gakos-dakos di ay usa da ito ka king cobra. So pag-abot sa panahon tumbukon gid imong liog paakon jud ka kula bidag paipit. So ingon ana nga hitabo mga ka-morning star no, pag-abot sa panahon adunay mga premyo gantimpala or consequences nga manghitabo tali sa maong isyo. So mga ka-morning star no, mo na siya ang matuod na di na ta maghisgot sa uban pa ng mga scripture sama sa gitawag natong Quran. Di na ta maghisgot kay dili man kay ko tantong haniti diha nga side, but because I'm believing that nagatuosan ko sa ilahang balasahon Quran. Sa Kristiyano, adili man pud sa tanan nga nakasulat sa Biblia o Bible, naginasupak nako tungod kay aduna usay nakasulat dinha sa Bible nga naa dito sa Quran. Na dili mo nang gingon ang uban ng mga sect denomination na the Bible is full of error. Tinuod ba na naagay mga mali nga nahimo sa gitawag nato. Ang rason ana is mga ka-morning star due to the translation issue. Ang pag-translate alahi ang nahimong meaning nga naimbento silang pag-translate instead na mabuhat kato ang pinaka-pure gyud nga mao ang true meaning sama na ron sa kanang horse. Ang meaning ang sa Bisaya is kabayo pero sa English is horse. Pero naman po'y murang po kabayo, parihaan ng donkey, parihaan ng mule, parihaan ng usang muragnaw kabayo. Horse ba na sila? Dili no. Donkey sila, mule sila. So ingana na ang ilang mga pag-isip. So mga ka-morning star no, ako lang na siya gaagi o mga pasumbingay sa pagkakaroon. Pero but anyway, sa sunod ani na nga kuan topic, pinaka-end ani is makita nato unsa ang tinuod ani. So ato sa ko kayon ang mga uban pang mga pamatuod evidence na unsa ka importante ang pangalan or identity sa usa ka creation na kung diin ma-identify nato nga mao na siya. So clearly stated tin-aw nga nakasulat diya sa basahon sa Kristiyano na gitawag natog John 5 chapter 5 verse 43 na nakasulat dinha na mianhi daw ang anak. So atong himayon mga ka-morning star no, mianhi ang anak, dala ang pangalan sa iyang amahan. So di sa tuman tulain. So atong tinambanon para masabtan. Mianhi ang anak referring nagtumbok ngadto sa atong manluluwas. Sugo, messenger, ug dala daw ang pangalan sa nagsugo. So kana mga balasahon mga kamor, kaya balo ko nabasa na sa mga dagkong reliyon sa kalibutan apan sama sila sa mga bungol ug mga buta kay nakasulat na sa kasulatan sila makakita sila makadungog apan wala sila makasabot. Mo na mga ka-morning star no, na miyanhi daw ang messenger, miyanhi ang sugo, miyanhi considered as anak sa kalibutan, dala ang pangalan sa nagsugo o sa amahan. But wala kini gidawat sa kalibutan. Tamba na to. Tinamba number 2 mga kamor. Wala gidawat sa kadaghanan o sa kalibutan ang pangalan nga gidala sa gisugo. So, pangalan gapon mga ka-morning star no, ingana ka importante ang pangalan. Wala daw gidawat sa kalibutan ang pangalan nga gidala sa sinugo, sa bisan o sa anak sa kalibutan. Otherwise, sa makatwid, may ibang darating na adilain nga niabot. So, tinamba number 3. Wala gidawat sa kalibutan ang pangalan nga gidala sa anak o sa sinugo o sa messenger. Wala gidawat sa kalibutan. Bagkos, may dumating na iba. Na daw niabot nga lain nga nagdala og laing pangalan nga wala
giwali o gitudlo sa tao. Ug mao kini ang gidawat sa kalibutan. This is referring a sentence to our Savior. Kini siya nagapatungkol o nagatumbok ngadto sa atong manluluwas nga nagdala siya og pangalan nga gikan sa iyang amahan, nga mao ang amahan naghatag ngadto ka na true channel para moabot sa katawhan diri sa kalibutan. Apan kini wala gidawat ug adunay niabot nga nagdala-laing pangalan ug kini mao ang gidawat sa kalibutan. Dili kini siya masupa kay nganuman nakasulat kini klaro kaayo sa mga Bibliyang Kristiyano kung musupak sila ato anang gision ang maong pids aron walaon kay di man gyapon useless magyapon ug dili niya tuhuan. So nakasulat na siya. So unsa ba gayud ang pangalan sa atong manluluwas na kung diin dapat ang tao mudawat niini tungod kay nakasulat dinha sa Gawa 4:12 na walang ibang pangalan sa silong ng langit na doon tayo ay maliligtas. O yan, pangalan na sad mga ka-Morning Star, no? Wala daw lain nga pasakupan para daw ang tao makabaton o kaluwasan diha ka magpasakop sa pangalan. How about paano na ngayon na kung gidawat nimo ang ubang ang laing pangalan nga gida sa lain nga nagpaila. So matuma na ang nakasulat sa Mateo sa Biblia sa mga Kristiyano nga pag-abot sa panahon magaingon sila Ginoo ko nagahimo kami mga milagro, nagahimo kami himala, pinaagi sa imong pangalan. Unsa itubag sa sugo, unsa itubag sa manluluwas pag-abot sa panahon pahawa kamo, wala ako makaila kaninyo. So yung na mga ka-Morning Star kapait na atong palandungon nga kita deep inside in our hearts nga kita nagarelihiyon o nagasikta o nagapasakop sa kadenominasyon kaya nga atong tumutuyo aron ta maluwas. Pero paano na maluwas nga maigo ka man dinas nakasulat dinas sa gitawag to biblical na mga scriptural evidence na dili taga pagailhon. Ano man, what is the reason kung saan ang mga hinungdan nga dili man ta pagailhon? Tungod kay gisalikuay nato ang pangalan nga gidala sa atong sugo, gidala sa ato ang propeta, gidala sa atong manluluwas. Instead na kadto ang atong dawaton aron kita makabaton ug kaluwasan o kaligtasan in the end times. Wala eh. So igo nato ang gitawag hinginlanta sa atong manluluwas. So dili na hinimo tungod kay mabasa na sa mga Bibliyang Kristiyano o sa mga Quran man na aduna ginatawag na mga rules. So nga dapat sundon ang matag nilalang ni ini. So unsa ba gayud ang pangalan nga gidala? So dapat kini siya sa next video na ko ni siya ay ko pero ipalakbit lang nako gamay sa inyo ka Morning Star na ang pangalan sa atong labang makagagahom na diin unta mahibaluta apan kini gihimo sa mga hypocrites o mga hipokrito o mga eskriba nga siradaan nila ang langhaan sa langit aron unta madunggan nato ang pure nga pagtulunan nga gikan sa atong labang makagagahom ngadto mutuhop sa atong kasing-kasing natong mga tao. Apan sa gibuhat sa mga mga hipokrito, mga eskriba, kinsa man na sa mga bagong panahon nga kanang terminong gigamang hipokrito, mga eskriba, mga bitin. Niadto unang panahon. Karon mga henerasyon o sa dakong relihiyon sa kalibutan nga nagdinomina sa ato karon ang relihiyon sa Kristyanismo. Nakasira sila sa kamaturan. Wala nila gitudlo ang kamaturan. What is the truth? Ang gitudlo nila is alay, perminti, baka perminti ang ilang ginatudlo. So mga ka-Morning Star, dili man di nato malalis, klaro kayo nga nakasulat sa atong scripture, naadihay mga litra, nagikuha nila ang itawag na to tetragrammaton, na kumbaga ang itawag na to mga litra na instead na mabasa nato siya clearly, dili na nato siya mabasa. Mingon bitaw mga scholar nga naa sa ato ang kalibutan, we cannot read that because wala daw siya exact nga phrase aron nga ma-voice out nato what is ang tinuod nga pagbasa ni ana. Just for example, YHWH mabasa na sa scripture nga adunay pangalan nga gihatag kanato
para sa mga tao aron kita makaila sa matuod nga pangalan sa labawang makagagahom. YHWH, paano nimo na mabasa na ba pangalan nga YHWH? Pangalan ba na dili man na pangalan. Kung silang ginahimo, ginatago nila. Gigamitan nila ang mga mo ni kita og tetragrammaton, mga star, no. So giwala nila ang litra na mabasa unta ang pangalan sa ato ang labawang makagagahom. Alahayam Yahweh. In short, ang Alahayam mo ni pangalan sa ato ang labawang makagahong Alahayam Yahweh. Why? That's why naay nakasulat nga gitawag YHWH. Giwala nila ang mga litra na unta mabasa natong mga tao. Ang YHWH mao na ang pangalan nga Yahweh. Alahayam Yahweh. Ang ubang mga denominasyon sa kalibutan, like sa atong Islam, I'm very great nga saludo ko na reach nila, naabot nila ang matuod na pangalan sa ato ang labang makagagahong Allah. So, that's why ang mga Islam, nagtuo sila nga pangalan sa labang makagahom si Allah. Tinuod kay nga naman, ang matuod na pangalan sa ato ang labang makagahom, Alahayam. Sa mga Islam, Allah. Alahayam Yahweh. So, mga ka-Morning Star, no? Kung wala nimo na maabot na mga pangalan, so, wala ta. So, karon ka, doon naman siya gisugo, unsang pangalan na ang gitudlo? Yahweh. Alahayam Yahweh. Mao na siya. Yan ay gitawag Yahweh siya. Yahweh siya. Kasi pasabot ana. Ang labang makagagahong magluwas. That's why called Yahweh siya. Og sa English ba? In God's sake. Magaluwas kanato ang labaw makagagahong. Yahweh siya. So ang rakto na pagkasulti sa ubang termino, ang atong ginagamit na termino nga pulong gitawag Yahweh, Alahayam Yahweh or Yahweh siya, is term gikan sa Paleo-Hebrew context na kung diin mao kini ang mga lengguwahe nga wala na makita sa atong henerasyon karon tungod kay kini na mga lengguwahe gipatay o giwala sa mga conqueror o sa mga mangingilog sa atong kalibutan, labi na sa atong pagtuo. Kinsa kini sila, we determine that they are the Christian world. Sila ang nagamanipulate, sila ang nagausab sa matuod nga mga nakasulat na instead unta kita makahibalo sa kamatuoran wala kung kay gikulingan ta sa ilang kabakakan. So, ingon ana lang mga ka-Morning Star akong mahatag sa inyo ha. By the way, ako mong balik once lagi magasulti ako kaninyo makamping kita sa mga bakag mga wawali na nagwarwara sa atong palibot nga anda mo tukob sa atong mga kalam. O kinsa man ang comment sa ako ang gipang topic, please write your comment below. Shalom!